Mapagpalang araw, kaibigan. Eh, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Minsan pa, mag-aaral tayo. Salita ng Diyos. Itong ating gagamitin Biblia, ayan, bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan. Ayan. Po, ayan. Galing sa mga Jehovah Witnesses. Itong Bibliang ito, binigay ng Jehovah. Yung mga nasa kanto ba? Nakakita na ba kayong ganon? Yan. Kasi meron akong nakita sa social media na pinost nila. Ngayon na sabi ko, nagtanong ako. Siyempre, sabi ko, sino ba ang muling darating? Ang Ama ba? O si Jesus na anak ng Diyos kako? Ayun, may sumagot na isa, sabi ng isa, anak. Nilike ko yung comment. Like, ala ko nilagay muna. Tapos sabi ko, saan mo mababasa kako na yung anak ay siyang darating? Ayan. Yung isa naman, yung mayroong post talaga, hindi siya sumagot. Kaya yung sumagot na anak, sabi ko sa kanya, pwede bang ipag-post mo ng buo yung ganitong talata? Yung talata ng Apokalipsis 4:8. Sabi ko. Ganon din ang tanong ko dun sa isa. Kasi dalawa sila eh. Tapos sabi nung isa, hindi ba talata lang yung hinahanap mo? Ang nakalagay dyan kako, i-post mong buho. Yan. Yung buho. Tapos ang ginawa niya, nag-post talaga. Ipinost niya yung chapter 1 at saka chapter 5 ng Apokalipsis. Ang sabi ko, ang haba naman itong pinost mo ah. Sabi niya, mas maganda po yan para mas lalo niyong maunawahan. Samantalang ang hinihingi ko lang, in particular, Apokalipsis 4:8. Ang ipinost niya, yung chapter 4 at saka chapter 5 ng Apokalipsis. Yung isa naman, ayaw sumagot. Sabi niya, hindi ba talata lang ang hinahanap mo? Sabi niya, ang tanong mo. Hindi, sabi ko, i-post mo yung buho. Ayaw sumagot. Kaya yung sumagot, sabi ko, salamat sa pagtugon mo. Sa tanong ko, na-post mo. Pero isa lang ang aking gusto ron, yung particularly, yung 4:8. Ayun, yung 4:8, ayan. Sabi ko, ito lang ang kailangan ko. Alam niyo po ba kung ano nakalagay doon sa 4:8? Diyan mo makikita, sila, malilito talaga sila. Hindi ko malaman bakit na natanim sa utak nila yung salitang Jehovah. Na yung Jehovah sa kanila, yan ay pangalan ng Diyos Ama. Ayun, bago tayo papalawat, ang gagamitin natin Biblia, yung Biblia nila. Para naman fair sa kanila. Buti na lang meron kong Biblia nila. Pero gusto ko mangyari, sa kanila manggaling, sabi ko, i-post nyo nga yung Apokalipsis 4:8 sa inyong Biblia. Yung Biblia nila. Yun ang gusto ko.
At yung isa, pinos na nga naman niya. Ngayon, babasahin natin yung 4:8 lang. Kung sino yung Jehovah. Kasi ang tanong ko ganito po ha. Kayo po mismo. Tatanungin kayo. Sino ba muling darating o kaya babalik? Ang Panginoon Diyos ba? O ang ating Panginoong Yesukristo? Kaya ang tanong ko, alin sa dalawa? Yung Diyos Ama ba? O yung anak? Ang sagot ng isa, anak. Pag sinabing anak, si Jesus po yun sa Biblia. Wala na pong iba, kundi yung kasi sa 1:3:16, doon makikita mo na ibinigay si Jesus. Ano po? Yung gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't binigay niya kanyang bugtong na anak. Wala naman pong ibang anak ang Diyos kundi si Jesus, kaya sinasabing bugtong. Ibig sabihin, wala po siyang kapatid o kadobol. Bugtong, one and only son. Sa English translation, one and only son, nakalagay doon sa ibang salin ng Biblia. Okay? Bago tayo papalahot, tayo muna idudulog sa Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral sa Ebanghelyo sa oras pong ito. Ikaw po ang nakakahalam ng higit na aming ikatutuwid, sapagkat ikaw ang Diyos na nakakahalam ng lahat ng bagay. Salamat po, samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong Ebanghelyo mula dito sa Bibliang ang bagong sanlibutan salin ng banal na kasulatan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Basahin natin yung particular 4:8 ng Revelation. Wala tayong personalan dito. Ito. Chapter 4. Hanapin na lang natin yung 8. Edo, sa dulo. Ito. Tingnan nyo po ha. Kaya hanggang ngayon, hindi na sila sumagot. Hindi. Kasi ang kinopya ko lang, yung pinos niya ng 4:8. Sabi ko, kasi yun lang ang gusto ko naman eh. Kaya sabi ko, maliwanag ang babalik o darating ay si Jehovah. Kasi kung sa kanila ang pangalan ng Jehovah ay tumutukoy lang sa Ama, lalabas ang Ama darating. Hindi eh. Wala nakasulat sa Biblia kahit anong talata ang basahin nyo na wala sinabi ang Diyos na ako'y babalik. Ang babalik o darating, walang iba kundi si Jesus, yung anak ng Diyos. Kaya doon po sila nahuli. Siguro sabi nila, aba, nadali tayo rito ah. Yung mismo Biblia nila, ang dumali sa kanila. Kaya hindi na sila sumagot. Hanggang ngayon. Ito babasahin ko ha. At kung tungkol sa 4 na nilalang na buhay, ang bawat isa sa kanila ay may 6 na pakpak. Sa palibot at ilalim ay puno sila ng mga mata. At wala silang pahinga araw at gabi. Abang kanilang sinasabi, banal, banal, banal ang Diyos na Jehovah, ang makapangyarihan sa lahat. Ang nakaraan at ang ngayon at ang darating. O kita nyo po, sino daw ang darating? Si Jehovah. Oh. Huwag tayong gagamit ng Biblia ng Jehovah, ganito lang.
Kaya ang tanong ko simple lang Kaya yung sumagot, nahuli siya Buti yung isa hindi sumagot na nag-play safe siya Sabi ko, kailan mo ba sasagutin ang tanong kong ito, kako? Yung Apokalipsis 4:8. Hindi siya sumagot talaga. Sabi niya, hindi ba talata lang ang hinahanap mo? Hindi, sabi ko, buho. I-post mo sa Biblia ninyo, kako. Pero yung isa, siguro, kagustuhan alam niyo naman ang reliyon ngayon, para recruiter yan. Kahit sa social media, nagkakalat ng ha? Ganon. Kaya ipinost niya, chapter 4 at saka chapter 5. Ang problema, yun lang ang hinahanap ko, yung Apokalipsis 4:8. Kung gagamit tayo ng ibang Biblia, maliwanag ang nakalagay doon, si Jesus ang babalik. Kung sa kanilang Biblia, si Jehovah ang darating. So maliwanag, yung Jehovah pala ay si Jesus. Lagot na sila. Sa kanila kasi, lalo na po sa itong salin nila, no, hindi ko alam kung pangilang gawang Biblia nila ito. Ang dami nilang salin ng Biblia. Nung una, ewan ko, kung una yun yan, konti lang ang Jehovah sa Lumang Tipan. Aba, nung mga nakaibang salin na naman sila, halos Jehovah na yung nasa Lumang Tipan. Kaya tumanim sa utak nila ngayon ng founder nila, si Charlie Tase. Ewan ko, ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Hindi nila alam, ewan ko kung alam nila, pag gagamit ka ng ibang mga Biblia o yung mga dictionary ng mga Biblia, yan, meron doon nakalagay. Ang pangalan Jehovah pala, sa ating lingwayeng Pilipino, ay Panginoon. Yan. Yan ang hindi ko alam kung alam nila yon. Kaya pwede mong gamitin yung salitang Jehovah, address to the Father, o pwede mong gamitin yung pangalan Jehovah, address to the Son. Panginoon Diyos, Panginoong Yesus. Yun. Yung Panginoon Jehovah yun. Yun ang ibig sabihin po pala ng Jehovah. Ayon sa mga, ano ba tawag dito? Yung, nabasa ko yun Yung mga, parang dictionary sa likod. Meron silang tawag doon Yan, nakita ko na yung salitang Jehovah ay tumutukoy sa salitang Panginoon. Yan lang ang naging problema sa mga saksi ni Jehovah. At alam niyo po ba, yung mga saksi ni Jehovah dyan? Kayong mga saksi ni Jehovah, yung original talaga niyan, saksi ni Jehovah. Ngayon, naalala ko na. Bible Concordance. Yan. Sa nakasulat sa Bible Concordance, yung Jehovah sa wikang English is Lord. Capital letter L-O-R-D. Lord. Sa wikang Tagalog, Panginoon. Capital P ng Panginoon. Yan. Kasi nabasa ko po yan sa Bible Concordance. At saka may mga paliwanag pa po sila doon, mga halimbawa. Kaya mas lalong naging matibay na yung Panginoon ina-address sa tatay o sa anak. Sa God the Father o kay Jesus na anak. Kaya dyan sila na, alam nyo, ewan ko kung alam nyo. Diyan sila nauuli. Kaya hindi na sila sumagot. Siguro napag-isip-isip nila lalo na yung sumagot. At sagot niya, anak. Nung mabasa niya, si Jehovah ang darating. Di lalabas si Jehovah, si Jesus.
Paano niya ngayon babalihin yon? Sige, kung kayo po, kung ang sagot mo, ang darating si Jesus ha, pagkatapos mabasa mo, Revelation 4:8 ng kanilang Biblia, walang darating kung hindi si Jehovah. O ulitin ko ha, napakaliwanag. Kaya hindi sila sumagot. Siguro nag-text yung dalawa na yun o kaya nag-usap sa cellphone yung dalawa. Wag na natin sagutin ito, malalaglag lang tayo rito. Wala na, kasimple lang, isang talata lang ang hiningi ko eh. Ang dami nga talata eh, pero hindi ko na sila, hindi isang talata lang ang hiningi ko, laglag na sila. Paano kung pagtitibayin ko pa ng ibang mga talata yun? Di lalo na. Oh. Ulitin natin ha. Kayo, pwede kayong gumamit ng ibang translation ng Biblia at saka nyo ikumpara ito. Okay, kukuha ko ha. Yung magahan na salin, yung sandali, kukuha ko. Ito po ha. At salita ng Diyos, Biblia. Tingnan natin yung 4:8. Tagalog po ito, no? Ang nakalagay, Pahayag 4:8. Tiga-animang mga pakpak nila at punong-puno ng mata ang buhong katawan. Araw at gabi ay wala silang tigil sa pagsasabi ng banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na nating makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos noon, ngayon, at sa inaharap. Yan. Meron pa tayong titignan. Ito. Tignan natin dito sa kanila. Para lang hindi wala tayong personalan, wala tayong transparent nga ito nga sa kanilang ginagamit natin eh. Ito. Sa Hebreo 13:8. Dito sa Biblia ng Jehovah. Si Yesu Kristo ay gayon nga. Okay. Si Yesu Kristo ay gayon pa rin kahapon at ngayon at magpakailanman. Yesterday, today, and forever. Kaya paano po ngayon yan? Kaya siyang darating talaga. Forever siya. Ang anak ng Diyos. Amen? Wala po tayong dyan, paninira dyan. Parehas po tayo. Patas tayo. Biblia pa nilang ginagamit ko. Naalala ko yung isang, meron po kasi nakaengkwentrong matanda na sabi niya sa akin, pwede ba dalawin mo yung kapatid ko? Sabi ko, oo naman kako. Sabi mo, saan nakatira? Arong, hirap hanapin. Nasa kasulok-sulok siya ng lugar. Pero nakita ko rin siya. Yung pala, kaya sinabi ng kanyang kapatid, dalawin mo yung kapatid ko, sabi niya. Yung pala, yung kapatid niyang pinahanap sa akin, ay saksi ni Jehovah. Nabanggit ko kanina, dalawa po yan. Ang original niya, Jehovah Witnesses. Yung galing ng Amerika, si Charlie Tase, ang founder. Dito, kung mapapasin ninyo sa Pilipinas, meron saksi ni Jehovah.
na simbahan talaga, nakalagay, saksi ni Jehovah. Meron kang makikita namang iba, Jehovah Witnesses. Oh, di ba kayo nagtataka? Yung Jehovah Witnesses at saka yung saksi ni Jehovah, isang tinataguyod nilang aral. Pero yung Tagalog, yung saksi ni Jehovah, umiwalay. Hindi sila nagkasundo nitong Jehovah Witness. Dati rin isa lang yan eh. Dati Jehovah Witnesses lang yan. Pero kaya nakapagtanong ako at meron akong natanong. Yan nga, kaya siyang nagkwento sa akin. Kaya sabi ko, paano naman yung nakikita ko sa ganitong lugar na nakalagay, saksi ni Jehovah? Sabi ko, yung mga nagbibigay sa mga kanto-kanto, nakikita nyo ba yon? Yan. Itong galing ito, doon sa mga kanto-kanto. Sabi ko sa kanya, pahingin ng Biblia. Parang ayaw pa eh. Nakita ko yung Biblia, ito nakita ko dando sa bag. Ito pala akin na lang. Kaya binigay nila. Kaya nagkaroon ako. Sabi niya, umiwalay yan, sabi niya. Umiwalay. Sabi ko, ano ba yan? Isang inyong aral na dala, pero magkaiwalay pa kayo. Yan, umiwalay po. Baka makakita kayo na saksi ni Jehovah dyan at makakita kayo ng Jehovah Witness. Sakala nyo isa. Hindi magkalaban na yan. Magkalaban na. Dito lang yata sa Pilipinas. Siyempre sa abroad wala namang saksi ni Jehovah doon na nakapangalan mismo ganon. Dito lang. Yan. Kaya pala, sabi ko doon sa saksi ka ako, ay ewan ko dyan. Okay, tuloy tayo. Kaya dyan sila mabubuking eh. Sa Biblia nila mismo. Yung napuntahan ko ngayon, tuloy ko yung kwento. Ang daming libro po, nilatag niya, mga libro makakapal. Sabi ko, brother, alalaki nitong libro mo, at makakapal pa. Pero binili ko yan, mahal yan, sabi niya. Sabi ko sa kanya, pwede ba pahingi ng isa? Ay, ayaw ko, sabi niya. Yan. Aba, nagkukwentuhan kami. Ngayon, yung asawa niya, yung babae, asawang babae, sumasakay-sakay. Ngayon, nagsasalita siya. Sa kanyang pagsasalita, may napasin ako sa kanya. Kaya sabi ko, pwede ba, sister, may napasin lang ako sa yung mga sinasabi. Ngayon, kinuha ko yung Biblia nila. Yung Biblia nila. Babasahin ko itong Biblia ninyo. Tignan ko nga yung sinasabi mo kung nasa Biblia nga yan. Hindi siguro siya makapaniwala eh. Binasa ko yung Biblia. Iba yung nakasulat, iba yung sinasabi niya. O, kita mo sister kako. Yung sinasabi mo, wala sa Biblia yan. Ito yung Biblia nyo. Binabasa ko sa harap ninyong mag-asawa. Tapos yung anak nila, nakatingin sa akin, medyo malayo ang upuan niya. Nakatingin sa akin, nakita ko siya. Mukhang masama yata ang iniisip nito kakwa. Nasupalpal ko yung magulang niya. Aro. Bigla ngayon nagsalita po yung asawang lalaki. Magbuhat ngayon. Tinuro-duro pa akong ganun. Huwag ka nang pupunta rito. Kung pupunta ka rito, kwentuhan lang tayo. Sabi ko, ang dami mong libro kako. Nilaglag ka na sarili mong libro. Ako hindi naman ako interesado magpunta rito. Unang-una, hindi tayo magkakilala. Inutusan lang ako ng kapatid mo na pinapunta ka. Kulang na lang, sabihin ko, ganyan palang ugali mo. Kaya pala. So, nung magkita kami muli yung kapatid niya, sabi ko, brother, ibang ugali pala ng kapatid mo. Kaya nga pinapunta kita, sabi niya, kaya nga pinapunta kita.
Ayaw na niya ako magbalik doon. Gusto niya kwentuhan lang kami. Ba, hindi naman ako papayag. Ano, kwentuhan lang kami? Hindi ka ako. Saksi ni Job. Okay. Ito, meron pa tayong babasahin ha. Ito, panguling talata na lang. Dito po sa Apokalipsis 22, ng Biblia nila, sa 12, narito, ako'y dumarating ng madali. O kita, ano nyo talaga, maliliwanagan kayo nang darating talaga si Jesus. Kaya booking yung mga, ayaw na sumagot eh. Kasi pag sasagot, ito na ilalagay ko sa kanila. Itong chapter 22. Ito naman ang ipopost ko sa kanila. Para meron silang pagpaguran. Apokalipsis 22:12. Narito, ako'y dumarating ng madali. At ang gantimpala na aking ibibigay ay nasa akin upang iukol sa bawat isa ng ayon sa kanyang gawa. 13. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Verse 20. Siya ay nagpapatotoo tungkol sa mga bagay nito, ay nagsasabi, o ako'y dumarating na madali. Amen, pumarito ka na, Panginoong Yesus. Kita nyo po, asagot ni Juan, pumarito ka na, Panginoong Yesus. Kahit si Juan, si Jesus talagang darating eh. 21. Naway mapa sa mga banal ang di nararapat na kabaitan ng Panginoong Yesukristo. Kaya maliwanag po itong sumulat ng Apokalipsis si Juan. Ito po natural lang pagkamatay ni Juan. Kasi nasa isang Patmos, yung bundok. Hindi kagaya ng kasama niyang lingkod ng Diyos na talagang pinatay po sila sa baka magalit yung mga pumatay. Wag na. Discover nyo na lang. O i-research nyo lang sino pumatay sa mga nagpapatay o pumatay sa mga apostol. Okay? So maliwanag kay Juan. Kung titignan natin yung 20, siya nagpapatotoo tungkol sa mga bagay nito ay nagsabi, oo, ako'y dumarating ng madali. Ito sagot ni Juan, Amen, pumarito ka, Panginoong Yesus. So maliwanag, ang darating talaga ay wala pong iba kundi si Yesus. Tama ang sagot ng isa. Ang anak, sabi niya dalawa pa nga yung post ng anak eh. Sinisigurado niya, nasa isip siguro niya, baka hindi ko mabasa yung isa, kaya nilagyan niya pang pangalawang comment doon sa aking post. Kaya parehong dalawa ang kanya sagot. Anak, anak. Kaya na sinabi kong, i-post mo nga yung buho kako. Ito na. Ngayon, ang dami niyang paliwanag. Sabi ko, hindi. Ang hinahanap ko, yung pahayag o yung Apokalipsis 4:8 lang. Ang dami mo naman pinopost, hindi naman yan ang sinabi kong i-post mo kako. Talagang gusto niya akong ano yun eh. Kumbaga sa nanguhuli ng isda sa hilog, sa bukid. Nakakita ba kayo ng salakop kung tawagin? Yung tusok na ganyan, ginaganyan sa putik. Tapos matatrap sa gitna yung isda. Parang ganun ang gusto niyang gawin. Itatrap niya ako. Pero hindi. Tinindigan ko. 4-8 lang ang kailangan ko. Kaya siguro, na-challenge siya. Kasi sila naman ang may post eh. Kumbaga, ako nagtanong lang ako sa post nila eh. Ano po? Ngayon, yung isa, pumapasok sa messenger. Hindi ko inano yun. Ang gusto ko, kasi pag sa messenger mo yan, kayong dalawa lang ang nagkakahalaman. Hindi, kailangan in public. Yan. Kung gusto nila, buksan nila yung Facebook ko.
Meron akong post doon. 4-8 lang ang nakapost. Oh, di ba? Sino po bang babalik? Ang sabi, si Yeso Kristo. Oh, siya ngayon ang Jehovah. Anong sabi sa 4:8? Oh, ano nakalagay? Ulitin lang natin ha. Ang tanong ko, sino muling babalik o darating? Ang sagot nila, anak. Ito yung anak. 4:8. At kung tungkol sa apat na nilalang na buhay, ang bawat isa sa kanila ay may tig-ahanim na pakpak at sa palibot at sa ilalim ng puno sila ay may mga mata at wala silang pahinga araw at gabi abang kanilang sinasabi, banal, banal, banal ang Diyos na Jehova, ang makapangyarihan sa lahat. Ang nakaraan at ngayon at ang darating. Yung Hebreo 13:8. Iyon, parehas na parehas. Meron kayong natutunan na, kaibigan. Wala tayong paninira dyan. Ang ginamit natin, Biblia nila. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan sa Biblia ng saksi o Jehovah Witnesses na kung saan ang kanilang doktrina ay hindi po masosustain sa kanilang Bibliang ginagamit. Buksan mo po ang kanilang mga puso't kaisipan upang sila may tuwid mo. Sa ngalan ni Jesus, amen. Kaibigan, isa lang kailangan, like. Share na share. At kayong mga nasiran, i-share nyo sa mga saksi at saka sa mga Jehovah Witnesses. Kung may mga kaibigan kayo, grupo ng Jehovah Witnesses o grupo ng saksi ni Jehovah, magkaiwalay po yan. Pero isang kanilang dalang aral. Bakit? Sabi ng napagtanungan ko, nag-away kaya nag-iwalay. Kita nyo, nag-ahaway din pala. God bless us all po. Ano po itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista? Lagi po kayong manalangin, lalo na sa panahon natin ngayon. Grabe na po ang ating panahon. Kita nyo ang ating gobyerno, umano pa national news. Kawawa ang mga Pilipino. Pinagkukwartahan ang mga botante. Ingat po kayo. Pag-pray po kayong mahinam. Nang tulungan tayo ng Diyos. Bye-bye.